Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang vlog ni Idol Francis Tanseco na Get Rid of BBM mga idols. So ano nga bang ibig sabihin niya sa Get Rid of BBM na to mga idols? Watch this. So guys, meron po tayong ka-DDS mga idol na vlogger at siya po si Francis Tanseco. Shoutout sa iyo idol. Nagustuhan ko tong vlog niya mga idol at pinamagatan niya nga po itong Get Rid of BBM. What does it mean? So ano nga bang ibig sabihin ng RID mga idol? So R stands for resign. Why resign? Because according to the Philippine Constitution, it is legal and lawful to ask a public official who is inutil and whose government is not working at all to resign. So I would like to ask BBM to resign, and I am asking this along with all the Filipinos. I stand for impeach. Why impeach? Well, he has so many impeachable actions already, and one of which is to deliver a Filipino to The Hague in the person of former Philippine President Rodrigo Roa Duterte. This action reminds me of Makapili during the Second World War. The Makapili is considered traitor. The whole of the Philippines, or those who truly love our country, is calling Marcos Jr. as a traitor of the highest order. So impeachment is another avenue which the Philippine Constitution also allows legally and lawfully. This stands for divine intervention. Why ask for divine intervention? Because the power of the government rests on the people. Vox Populi Vox Dei. Divine intervention is what made 1986 People's Power successful in overthrowing the dictator who is the father of the current Philippine president. So anya, divine intervention is more than constitutional. It is divine and the will of God. So get rid of Marcos is a constitutional duty of every Filipino. Ito yung post niya mga idol oh. Stig, di ba? So shout out sa iyo, Idol Francis Tanseco. Mabuhay ka, idol. So nakita niyo po ang meaning ng Get Rid of BBM mga idols. Shout out po kay Idol Francis Tanseco. Mabuhay ka, idol. So guys, para makita niyo po ang ilang mga creative vlogs niya, i-search niyo lang po si Idol Francis Tanseco sa YouTube at sa Facebook Meta mga idols. Okay ba? So alam ko naman mga idols na active ngayon ng bangayan na mga ululista at mga DDS, di ba? At ang isa nga guys sa mga pinupunto ng mga ululista ay wala naman daw pong nagawa si VP Sara. So ang lagi po nilang question ay ano ba daw ang nagawa ni VP Sara mga idol? Actually ang rebuttal ko dyan is dapat nga wala eh. Kasi spare tire lang naman talaga ang posisyon ng Vice President eh. Actually walang power talaga ang Vice President na posisyon, maliban na lang kung ita talaga siya bilang miyembro ng gabinete ng nakaupong administrasyon, at yun nga ang nangyari mga idols. So ano nga ba nagawa ni VP Sara? Aba, marami-rami din mga idols. Ito po ang accomplishments ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd, ha? Isampal po natin ang video na to sa mga ululistang nagsasabing walang nagawa si VP Sara. Game ka na ba? Number 1, ang paglulungsad guys ng matatag curriculum. Isinagawa ang reforma sa curriculum upang bawasan ang mga learning competencies mula 11,738 patungong 3,664 na layuning pagtuunan ng pansin ang mga pangunahing kasanayan at mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Okay? Number 2, Catch Up Fridays at National Learning Camp. Itinatag ang mga programang ito upang tugunan ang learning gaps dulot ng pandemya na nakatuon sa mga asignaturang Math, English at Science. Pati na rin sa pagpapalakas ng mga soft skills at values education. Number 3, ang paglulungsad ng mental health at learner wellness. Naglaan ng 200 million para sa mental health services sa mga paaralan kabilang ang mga online platform na Lusog Isip Kabataan Education or LIKE. At ang pagtatatag ng mga learner wellness centers. Pang-apat, ang pagpapabuti ng nutrisyon at kalusugan ng mag-aaral. Pinalawak ang school-based feeding program para sa mahigit 2 milyong mag-aaral. At inilunsad ang universal feeding para sa mga kindergarten sa piling pampublikong paaralan. Number 5, pagpapalakas ng digital infrastructure
Nagbigay po sila ng satellite internet sa 2,000 paaralan at inilunsad ang Digital Education Learning Carts na may kasamang laptops at smart TVs. Gayunpaman, may mga hamon sa paggamit ng pondo para sa computerization. Number 6. Syempre ang pagpapabuti ng kapakanan ng mga guro. Inilabas sa mga pulisiya para sa overload pay. DepEd Order No. 5, 2024. Pagpapataas ng service credits mula sa 15 patungong 30 araw at binawasan din po ang mga gawaing administratibo ng mga guro. DepEd Order No. 2, 2024. So yun guys ang mga accomplishment ni VP Sara as DepEd Secretary. Okay? So ano naman ang mga accomplishments niya bilang Vice President natin? Una mga idol, ang pagbubukas ng satellite offices. Itinatag ang mga satellite offices sa 7 pangunahing lungsod sa labas ng Metro Manila upang mas mailapit ang serbisyo ng OVP sa mga mamamayan. Isang hakbang guys na siya lang po ang nakagawa sa kasaysayan ng tanggapan. Number 2, libreng sakay program mga idol. Nagbigay ng libreng sakay sa mahigit 770,000 na pasahero sa Metro Manila, Bacolod, Cebu at Davao gamit ang mga bus ng OVP. Number 3, disaster relief at kalusugan food trucks. Sa pamamagitan ng Disaster Operations Center, nakapagsagawa ng 162 relief operations na tumutulong sa 115,045 na pamilya at naglungsad ng kalusugan food trucks para sa mga apektado ng kalamidad. Number 4, pagbabago at magnegosyo taday programs. Ang pagbabago ay nagbibigay ng school bags at dental kits sa mga mag-aaral. Habang ang magnegosyo taday ay nagkaloob ng 150,000 na kapital sa mga kababaihan at LGBTQ+ groups. Siyempre kasama dyan guys ang financial literacy training. Galing di ba? Number 5, pagbabago, A Million Learners and Trees campaign. Layunin po nitong mamahagi ng 1 million backpacks at magtanim po ng 1,000,000 puno sa buong bansa bago matapos ang 2028. Sa kasalukuyan, nakapamahagi na po ng 64,860 bags at nakapagtanim na po ng 178,167 na puno. Ayos, di ba? Pucha, kung di lang binawasan ang budget niyan, mas marami pa sanang magagawa yan. Kaso ang budget na ng ata nila ngayon is para sa mga ilang programa na lang, di ba? At mga pasahod nila. Pero kung di binawasan yun, idol, mas marami pa sanang magagawa si VP Sara. Tama. So yan po ang mga nagawa ni VP Sara. Ha? So wala pong katotohanan na wala po siyang nagawa bilang Vice President. Na sana naman po talaga ay wala. Kaso nga, public servant nga si VP Sara, kaya meron pa rin po siyang nagawa. Okay? So guys, pakisampal po ang information na to sa mga ululistang nagsasabing wala daw nagawa si VP Sara. Okay? So ang tanong ko naman sa mga ululistang yan, ano naman bang nagawa ng bugok na presidente nyo na kayang lagpasan ang mga accomplishments ni former President Duterte? Diba? So yan guys ang sampal na tanong sa mga ululistang nagsasabing wala daw nagawa si VP Sara. For more videos, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks, Makabayans.